Pinilit na pumirma sa pagsasali ng ari-arian habang kumpirmadong nagdadalang tao. Habang namamaluktot si Celestina sa malamig na sahig, masayang nagbubukas ng champagne si Javier at ang kanyang kirida gamit ang yaman ng pamilya Montenegro. Isa ka lang makinang pang-anak at kasangkapan para sa upuan ko. Malamig na inapakan ni Javier ang resulta ng ultrasound. Nilapastangan ang huling pag-asa. Ngunit, ang banang ng isang ina ay hindi papayag na mawasak. Bago pa mapirmahan ni Javier ang kontrol, dumating ang chief lawyer. Ang tunay na may-ari ay si Celestina Montenegro. Nag-alab ang kanyang mga mata, itinapon ang kahinaan at naging reyna ng korporasyon. Walang karapatan ang isang traidor na hawakan ang imperyo ng anak ko. Sisimutin ba ni Celestina ang yaman ng walang kwentang asawa? O may mas matindi pang parusang naghihintay? Hinaplos ni Celestina Celeste Reyes Montenegro ang kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Javier, ito na ang pinakahihintay niyang sandali. Ito ang bubuo sa kanilang pamilya. Ito ang magiging selyo ng kanilang pagmamahalan. Ang bango ng espesyal na adobo na niluluto niya ay tila halimuyak ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa mga numero sa stock market o sa dami ng gusaling na ipatayo ng kanilang kumpanya. Ito ay tagumpay ng isang pusong nagmahal at naghintay. Para sa gabing ito, hindi siya si Celestina Montenegro, ang tagapagmana ng Montenegro Holdings. Siya lang si Celeste, ang asawa ni Javier, ang ina ng dinadala niya. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa. Mga kandila, mamahaling alak, at ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Perpekto. Lahat ay dapat maging perpekto. Pinaghandaan niya ang gabing ito ng buong puso tulad ng paghahanda niya sa sarili sa loob ng maraming taon para maging karapat-dapat na asawa para kay Javier. Ipinagpalit niya ang kanyang business suit para sa isang simpleng bestida, ang boardroom para sa kusina, at ang kapangyarihan para sa pag-ibig. At para sa kanya, sulit ang lahat. Isang ugong mula sa garahe ang nagpahinto sa kanyang ginagawa. Nandito na si Javier. Agad na kumabog ang kanyang dibdib sa pananabik. Sinalubong niya ito sa may pinto. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. "Welcome home, mahal," bati niya. Bumaba si Javier mula sa kanyang mamahaling sasakyan, guwapo at makisig gaya ng dati sa kanyang suot na corporate attire. Sa mga mata ng lahat, si Javier Santos ay isang perpektong ginoo, matagumpay, mapagmahal at tapat. Ngumiti ito pabalik, isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. "I'm home, mahal ko. And what's this? May okasyon ba na nakalimutan ko?" Tanong nito habang inaabot ang isang bouquet ng mga puting rosas, ang kanyang paborito. Kinilig si Celeste. Hindi ito nakakalimot. "Wala naman. I just missed you so much today," malambing niyang sagot. Habang kinukuha ang mga bulaklak at nilalanghap ang bango nito, niyakap siya ni Javier mula sa likod habang inaayos niya ang mga bulaklak sa florera. "Mukhang masarap ang niluluto mo. You always know how to spoil me, Celeste." Humarap si Celeste sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. "Para sa'yo, lahat gagawin ko." Habang kumakain sila, ramdam ni Celeste ang pananabik. Ito na ang tamang oras. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan tungkol sa araw nila, huminga siya ng malalim. "Javier, may sasabihin ako sa'yo." Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Javier sa kanya, puno ng pag-aalala ang mukha. "May problema ba, mahal? You look nervous." Umiling si Celeste at dahan-dahang kinuha ang kamay ng asawa at ipinatong sa kanyang tiyan. "Hindi problema, mahal. Isa itong biyaya." Napakunot ang noo ni Javier. Hindi pa rin naiintindihan ang ibig niyang sabihin. "Javier," sabi ni Celeste. Mga luha ng kaligayahan ang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata.
Magiging tatay ka na. Buntis ako. Sandaling natigilan si Javier. Ang nangiti sa kanyang labi ay tila nag-alinlangan ng isang segundo bago muling bumalik, mas malapad at mas masigla kaysa kanina. Ngunit para sa isang sandali, nakita ni Celeste ang pag-aalinlangan doon. O baka guni-guni niya lang iyon dahil sa sobrang kaba. Talaga? Mahal, totoo ba yan? Tumayo si Javier at niyakap siya ng mahigpit. Diyos ko, ito na ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko. Magkaka-baby na tayo. Binuhat siya ni Javier at inikot-ikot habang pareho silang tumatawa. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagdududa ni Celeste. Ito ang lalaking pinakamamahal niya. Ito ang pamilyang pinapangarap niya. Masaya si Javier. Masaya sila. I need to take a shower. Pagkatapos, magsa-celebrate tayo ng husto. Sabi ni Javier matapos siyang ibaba. Hinalikan siya nito sa noo at nagmamadaling umakyat sa kanilang silid. Naiwan si Celeste sa hapagkainan. Ang puso ay lumulundag sa tuwa. Hinaplos niyang muli ang kanyang tiyan. Narinig mo yon, baby? Masayang-masaya ang daddy mo. Inayos niya ang mga pinagkainan. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Nang mapadaan siya sa coffee table sa sala, kung saan iniwan ni Javier ang kanyang coat at cellphone, bigla itong umilaw at nag-vibrate. Isang text message. Hindi niya ugaling pakialaman ang telepono ng asawa, ngunit ang pangalan na lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanyang mundo. Kat. Sino si Kat? Wala siyang maalalang katrabaho o kaibigan si Javier na may ganoong pangalan. At ang mensahe sa ilalim nito, kahit hindi niya pa binubuksan, nababasa niya ang preview. Miss you. See you tomorrow at our spot. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang adobo na kanina'y napakabango ay tila naging singaw ng pagkakanulo. Ang mga kandilang nagbibigay liwanag ay tila mga saksi sa isang kasinungalingan. Ang I love you ni Javier kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ngayon, ito'y tunog na hungkag at walang buhay. Dahan-dahan niyang nilapitan ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit ito sa screen. Isang pindot lang, at malalaman niya ang katotohanan. Isang pindot lang at posibleng gumuho ang perpektong mundong kanyang binuo. Dapat ba niyang buksan? O dapat ba siyang magtiwala at baliwalain ito at patuloy na mamuhay sa perpektong kasinungalingan? Ang daliri ni Celeste ay nanatiling suspendido sa ere. Ilang milimetro lamang ang layo mula sa screen ng telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang marangyang tahanan. Pinili niyang huwag itong buksan. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang telepono sa coffee table na para bang ito'y isang bombang anumang oras ay sasabog. Pilit niyang pinaniwala ang sarili. Maaaring kamag-anak lang o isang kliyente. Huwag kang mag-isip ng masama, Celeste. Huwag mong sirain ang gabing ito. Ngunit ang laso ng pagdududa ay kumalat na sa kanyang sistema. Nang bumaba si Javier mula sa banyo, nakabihis na ng pambahay, ang ngiti sa labi nito ay hindi na kasing init ng dati sa kanyang paningin. Ang yakap nito ay tila mas malamig. Ang bawat salita ng pagmamahal ay parang isang linyang kabisado mula sa isang script. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Javier sa kanyang tabi, ang paghinga ay malalim at panatag. Si Celeste naman ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame. Ang bawat anino sa kanilang silid ay tila naghuhugis ng isang babae, isang multo na nagngangalang Kat. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Ipinaghanda niya ng almusal si Javier, inayos ang necktie nito at hinalikan ito sa labi bago umalis papunta sa opisina. Ngunit sa sandaling mawala sa paningin niya ang sasakyan nito, ang maskara ng perpektong asawa ay unti-unting nalaglag. Isang desisyon ang kanyang binuo.
Isang desisyon na kinatatakutan niya, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang katinuan at para sa batang dinadala niya. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga sasakyan sa garahe, isang simpleng SUV na bihirang gamitin, hindi ang kanyang luxury sedan na madaling makilala. Nagsuot siya ng malaking sunglasses at isang simpleng scarf. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Sinundan niya si Javier. Hindi ito dumiretso sa opisina nito sa BGC. Sa halip, lumiko ito patungo sa isang upscale na distrito sa Makati, sa isang lugar na puno ng mga boutique hotel at mga pribadong restaurant. Ang bawat metro na tinatahak ng sasakyan ni Javier ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Celeste. Bawat pagliko ay isang pag-asa na sana'y isa lamang itong business meeting. Ngunit huminto si Javier sa tapat ng isang eleganteng cafe na kilala sa pagiging pribado. Pumasok ito sa loob at si Celeste ay naghintay sa kanyang sasakyan. Sa di kalayuan, ang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ilang minuto lang ang lumipas, isang babae ang dumating. Isang babaeng balingkinitan, nakasuot ng isang matapang na pulang bestida na bumagay sa kanyang kumpiyansa. Mula sa malayo, kitang-kita ni Celeste ang pag-ilaw ng mukha ni Javier nang makita ang babae. Isang sigla na hindi na niya nakikita mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Niyakap ng babae si Javier at hinalikan ito sa labi. Isang halik na puno ng pananabik at pag-aari. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Celeste ay gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga tunog ng syudad ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang dalawang taong nagtataksil sa kanya sa mismong lugar kung saan minsan silang nangarap ni Javier. Hindi niya kailangang marinig ang pangalan. Alam niya, iyon si Kat. Hindi siya bumaba. Hindi siya gumawa ng eksena. Parang isang robot, pinaandar niya ang sasakyan at umuwi. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang perpektong kasinungalingan ay nagwakas na. Nang gabing iyon, hindi siya naghanda ng hapunan. Naupo lang siya sa dilim ng kanilang sala, hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Nang bumukas ang pinto, ang masayang mukha ni Javier ang kanyang nakita. "Mahal? I'm home. Bakit madilim?" tanong nito, habang binubuksan ang ilaw. Natigilan ito nang makita si Celeste na nakaupo sa sofa. Ang mukha ay blanko, ang mga mata ay namumugto. "Celeste, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang baby?" Sunod-sunod na tanong nito. Ang pag-aalala sa boses ay parang totoo. Hindi sumagot si Celeste. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang telepono. Isang litrato. Isang litratong kuha niya kanina sa cafe. Ang paghalik ni Javier sa babaeng nakapula. Nagbago ang anyo ni Javier. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay nang inis. "Sinundan mo ako?" "Sino siya, Javier?" tanong ni Celeste. Ang boses ay mahina at basag. "Wala yon. It was just a friendly kiss." Pagkakaila ni Javier. "Huwag mo akong gawing tanga." Sa wakas, sumabog ang emosyon ni Celeste. 5 taon, Javier. 5 taon akong naging perpektong asawa para sa'yo. Isinuko ko ang lahat. Para saan? Para dito? Doon na lumabas ang tunay na kulay ni Javier Santos, na wala ang imahe ng mabait at mapagmahal-sahal na asawa. Ang kaharap niya ngayon ay isang estrangherong puno ng galit. "Oo, para dito." Sigaw nito pabalik. "Sawang-sawa na ako, Celeste. Sawang-sawa na ako sa pagiging asawa ng isang martir. Ng isang babaeng walang ibang alam, kundi magluto at maghintay sa bahay. Akala mo ba, yan ang gusto ko? You're boring. Si Katrina. She's alive. She's exciting." Katrina. Inulit ni Celeste ang pangalan na parang isang sumpa. "At ako ang boring na nagdadala ng anak mo sa sinapupunan ko. Ako ang makinang panggawa ng bata para sa'yo?
Baka nga, ang sagot ni Javier ay parang isang matulis na punyal. Baka yan na lang ang silbi mo. Ang mga salitang yon, iyon ang huling sampal. Tumayo si Celeste. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw. Umalis ka. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngumisi si Javier. Pamamahay mo? Pamamahay natin ito, Celeste. At wala kang karapatang paalisin ako. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay nakakatakot sa galit. Huwag na huwag mo akong susubukan, Celeste. Umalis ka. Sigaw ni Celeste habang tinutulak ito palayo. Sa sobrang galit, isang malakas na tulak ang pinakawalan ni Javier. Nawalan ng balanse si Celeste. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng coffee table bago siya bumagsak sa sahig. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang pagkakalaglag. Napasigaw siya sa sakit. Ang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ito. Dugo. Isang patak ng dugo sa kanyang bestida. Natigilan si Javier. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng takot. Si Celeste. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Celeste. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkakanulo ay wala ng kwenta kumpara sa takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Pinilit niyang tumayo, nanginginig, habang nakatingin kay Javier. Ang mga luha ay tumutulo pa rin mula sa kanyang mga mata. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga mata, wala na ang takot. Wala na ang pighati. Ang naroon ay isang nagliliyab na apoy, isang apoy ng galit na kayang tumupok ng lahat ng kasinungalingan sa paligid niya. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Isang kamay ay nakahawak sa pader para suportahan ang sarili, habang ang isa ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan na para bang iyon ang tanging paraan para protektahan ang buhay sa loob niya. Bawat hakbang ay puno ng sakit at determinasyon. Saan ka pupunta? Celeste, mag-usap tayo. Sigaw ni Javier. Ang boses ay puno ng panik, ngunit hindi natakot para kay Celeste, kundi takot para sa sarili. Hindi lumingon si Celeste. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalabas ng pinto, papalayo sa lalaking sumira sa kanya. Habang nasa sasakyan, nanginginig ang mga kamay na idinayal ang numero ng kanyang personal na doktor. Dok, kailangan ko ng tulong. Dinudugo ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Pagdating sa emergency room ng pribadong ospital, agad siyang inasikaso. Ang bawat minuto sa malamig at puting silid na yon ay parang isang walang hanggang paghihintay sa isang hatol. Ang tanging paulit-ulit na dasal sa kanyang isip ay, Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Lumabas ang doktor makalipas ang halos isang oras. Ang muka ay seryoso. Mrs. Montenegro, pinigil ni Celeste ang kanyang paghinga. Your baby is fighting. Stable na siya sa ngayon. But the pregnancy is now high risk. You need complete bed rest. Bawal kang ma-stress. One wrong move and we could lose the baby. Sa mga salitang iyon, isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Celeste na agad sinundan ng isang bagong alon ng determinasyon. Buhay ang anak niya at gagawin niya ang lahat para manatili itong buhay. Nakahiga siya sa kama ng ospital, nakatitig sa puting kisame. Ang babaeng pumasok sa ospital na yon ay puno ng takot at luha. Ngunit ang babaeng lalabas dito ay iba na. Ang sakit na idinulot ni Javier ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang Celeste na asawa ay namatay na sa gabing iyon. Ang ipapanganak mula sa mga abo nito ay si Celestina, ang reyna na matagal niyang kinalimutan. Ang pagtataksil ni Javier ay hindi lang isang kasalanan sa kanya. Ito ay isang direktang banta sa buhay ng kanyang anak. At para kay Celestina Montenegro, walang kapatawaran para doon. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay.
Kalmado, kalkulado, isang tawag ang kanyang ginawa. Hindi sa kanyang mga magulang, hindi sa kanyang mga kaibigan, kundi sa taong pinagkakatiwalaan niya sa mundo ng korporasyon. Attorney Sandoval, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Nasaan ka? Ma'am Celestina, nasa bahay po. May problema po ba? Mayroon, sagot ni Celeste. At kailangan ko ng tulong mo para ayusin ito. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pakinggan mong mabuti. Pagpapatuloy ni Celeste, ang bawat salita ay may bigat. Bukas ng umaga, gusto kong i-freeze mo lahat ng assets na nakapangalanan kay Javier Santos. Lahat. Ang kanyang mga personal account, ang aming joint accounts, ang kanyang credit cards. Lahat. I-cut off mo siya sa lahat ng yaman ng mga Montenegro. Pero ma'am, gawin mo, mariing utos ni Celeste. At may isa pa. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa bintana sa madilim na kalangitan ng gabi. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting para sa Montenegro Holdings sa lalong madaling panahon. Anong agenda, ma'am? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na parang humuhugot ng lakas mula sa maliit na buhay sa loob nito. Sabihin mo sa kanila, sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal nang natutulog. The Queen is back. Kinabukasan, lumabas si Celestina Montenegro sa ospital hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang general na patungo sa digmaan. Ang mga doktor ay nag-utos ng complete bed rest, ngunit para sa kanya, ang paghiga ay isang anyo ng pagsuko. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang kanyang anak ay ang pagtiyak na ang mundong gagalawan nito ay ligtas. At para magawa iyon, kailangan niyang bawiin ang kontrol. Ang unang hinto niya ay hindi ang kanilang mansyon sa Forbes Park na para sa kanya ay isa ng mausoleo ng mga sirang pangarap, kundi ang kanyang pribadong penthouse sa BGC na hindi na niya tinirhan sa loob ng 5 taon. Pagpasok niya, ang lahat ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo ng nakaraan. Ngunit ang alikabok at katahimikan ay hindi nakapagpabago sa aura ng lugar. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tunay na teritoryo. Habang nag-aayos siya, ang bawat galaw ay may bagong layunin. Ang mga simpleng bestida at apron ay pinalitan ng isang itim na power suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod lang, ay inayos sa isang makinis at eleganteng bun. Ang kanyang mukha, na dati may malambot na ekspresyon, ay ngayon ay isang maskara ng kalmadong determinasyon. Ang tanging bakas ng nakaraang gabi ay ang bahagyang pamumutla na tinakpan ng kaunting makeup. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na niya nakita si Celeste, ang asawa. Ang nakita niya ay si Celestina, ang anak ng yumaong si Don Ricardo Montenegro, ang babaeng pinalaki para pamunuan ng isang imperyo. Ang unang tawag na kanyang natanggap ay mula kay Attorney Sandoval. Ma'am, naisagawa na po ang utos ninyo. All of Mr. Santos's assets linked to the Montenegro accounts have been frozen. Good. Simpleng sagot ni Celestina. Ang boses ay walang emosyon. And the board meeting? Nakaset na po bukas ng umaga, 9 a.m. sharp. Naipadala na ang notice sa lahat ng board members. Javier Santos and Ricardo Montenegro have confirmed their attendance. Excellent, sabi ni Celestina. I'll see you tomorrow? Habang papalapit ang oras ng pagpupulong, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Numero ni Javier. Ilang beses itong tumawag, sunod-sunod, puno ng galit at pagkalito. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinanood lang niya ang screen. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katahimikan niya ang kanyang unang ganti. Hayaan mong magtaka siya. Hayaan mong matakot siya. Pagkatapos ay pumasok ang mga text message. Celeste, what the hell is going on? Bakit hindi gumagana ang mga card ko?
Answer my calls. Nag-aalala ako sa'yo. Where are you? Kung laro ito, itigil mo na. Hindi nakakatuwa. Laro? Naisip ni Celestina. Javier, hindi mo pa alam. Ang laro ay ngayon palang magsisimula. Ang huling tawag na kanyang sinagot bago maghanda ay mula sa kanyang pinakamatapat na executive assistant, si Rina, na pansamantala niyang inilipat sa ibang departamento nang siya'y magpakasal. Ma'am Celestina, it's really you? Nanginginig ang boses ni Rina sa kabilang linya, halo-halong gulat at saya. Nakatanggap po ako ng notice. Babalik na po kayo? Yes, Rina, I'm back, sabi ni Celestina, at sa unang pagkakataon, may bahid ng init sa kanyang boses. And I need you by my side. I need a full report on the company's performance for the last 2 years, focusing on projects handled by Javier Santos and financial movements approved by Ricardo Montenegro. I need it on my desk before the meeting tomorrow. But ma'am, that's almost impossible. I didn't hire you for what's possible, Rina. I hired you for your excellence. Make it happen. Yes, ma'am. Right away, ma'am. Sagot ni Rina. Ang boses ay puno na ng bagong sigla. Sa pagbaba niya ng telepono, hinaplos ni Celestina ang kanyang tiyan. Isang tahimik na pangako ang kanyang binitiwan. Para sa iyo ito, anak. Bawat hakbang, bawat laban, sisiguraduhin kong lalaki ka sa isang mundong ligtas at sayo. Hindi ka na muling masasaktan. Dumating ang umaga ng board meeting. Ang balita ng biglaang pagbabalik ni Celestina ay kumalat na parang apoy sa loob ng Montenegro Holdings. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga ehekutibo ay nag-aalala. Ang reyna, na matagal nang nawala, ay muling uupo sa kanyang trono. Nang pumasok si Javier Santos sa boardroom, ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at pag-aalala. Kasunod niya si Ricardo Montenegro, ang pinsan ni Celestina, na may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Sinusubukang basahin ang sitwasyon. Nasaan si Celeste? Tanong ni Javier sa isa sa mga board members. This is absurd. She can't just call a meeting like this. She's the majority shareholder and the legal heir. Javier, she can do whatever she wants. Paalala ng isang matandang board member, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Eksaktong 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng boardroom. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napako sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Hindi ito ang Celeste na kilala nila. Ang babaeng may malambot na ngiti at simpleng kasuotan. Ang nasa harap nila ay si Celestina Montenegro. Nakasuot ng itim na damit na sumisigaw ng kapangyarihan, ang bawat hakbang niya papasok ay may bigat at awtoridad. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Natigilan si Javier. Ito ang babaeng una niyang nakilala. Ang babaeng kinahangaan niya at kinatatakutan. Ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang napaamo. Naglakad si Celestina papunta sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang nakalaan para sa chairman. Ang silyang hindi na niya inupuan sa loob ng 5 taon. Hindi niya tinapunan ng tingin si Javier. Para sa kanya, para siyang hangin. Dahan-dahan siyang umupo, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at tiningnan ang bawat isang miyembro ng board bago sa wakas ay tumuon ang kanyang tingin sa 2 tao, si Javier at si Ricardo. Good morning, gentlemen, bati niya. Ang boses ay matatag at malamig, umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. I trust you all received my notice. I apologize for the short notice, but certain urgent matters have come to my attention that require my immediate return. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig kay Javier na ngayon ay namumutla na. Let's begin. The purge starts now. Ang salitang purge ay nanatiling nakabitin sa ere ng boardroom na parang isang malamig na tabak na handang bumagsak anumang oras. Ang mga board members, mga veterano sa mundo ng negosyo, ay biglang napaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong pagkamangha at kaba.
Alam nila ang reputasyon ni Celestina. Kapag siya'y nagsalita, bawat salita ay may bigat ng ginto at talim ng bakal. Si Javier ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Tumayo siya, pilit na ipinapakita ang awtoridad na sa tingin niya ay taglay pa rin niya. Celeste, what is the meaning of this? Ang boses niya ay malakas, ngunit may bahid ng panginginig. This is highly irregular. Hindi ka maaring basta-basta bumalik at magdeklara ng kung ano-ano. I am the acting CEO. Hindi man lang kumurap si Celestina. Ang kanyang tingin ay nanatiling malamig at matalim. Mr. Santos, kung hindi mo napapansin, nakaupo ako sa silya ng chairman. At bilang may-ari ng pinakamalaking porsyento ng kumpanyang ito, I can do, as you so eloquently put it, whatever I want. Now, sit down. Hindi pa kita kinakausap. Ang utos ay binitiwan ng may ganitong kapangyarihan at katiyakan kaya't si Javier, sa kabila ng kanyang sarili, ay napaupong muli na parang isang batang pinagalitan. Ang pamumula ng kanyang muka ay kitang-kita, isang halo ng kahihiyan at sukdulang galit. Inilipat ni Celestina ang kanyang atensyon sa buong board. Sa nakalipas na 5 taon, panimula niya, ang boses ay kalmado ngunit tumatagos. Ipinagkatiwala ko ang pamamalakad ng Montenegro Holdings sa inyo. Ibinigay ko ang aking buong tiwala sa pag-aakalang ang interes ng kumpanya at ng pamilya Montenegro ang mananaig. Binuksan niya ang isang itim na folder na nasa harap niya na dinala kaninang umaga ni Rina. Ngunit sa kasamaang palad, ang tiwalang yon ay nilapastangan. Kinuha niya ang isang dokumento. Halimbawa, ang proyektong Azure Residences, isang proyektong pinamunuan ni Mr. Sir Santos. Lumingon ang lahat kay Javier. Ayon sa ulat, ang proyektong ito ay nalugi ng 15% dahil sa unforeseen logistical costs. Pagpapatuloy ni Celestina, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa papeles. Ngunit ayon sa aking pagsusuri, ang logistical costs na ito ay napunta sa isang supplier na pagmamay-ari, coincidentally, ng bayaw ng isang Katrina Diaz. Pamilyar ba sa inyo ang pangalang iyon, Miss Santos? Nanigas si Javier sa kanyang kinauupuan. Ang pangalan ni Katrina na binigkas sa loob ng sagradong silid na yon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Bago pa man makasagot si Javier, nagpatuloy si Celestina. Kumuha siya ng isa pang papel. Pangalawa, ang biglaang pagbenta natin ng shares sa isang promising tech startup noong nakaraang taon. Isang desisyon na inaprubahan ng ating Finance Committee sa pangunguna ng aking pinsan, si Mr. Ricardo Montenegro. Napalingon naman ang lahat kay Ricardo na hanggang sa sandaling iyon ay tahimik lang na nagmamasid. Ang dahilan na ibinigay ay market volatility, sabi ni Celestina. Ngunit 3 linggo matapos nating ibenta ang ating shares sa napakamurang halaga, ang startup na yon ay binili ng isang mas malaking kumpanya at ang halaga ng shares ay tumaas ng 300%. Ang tanong, sino ang bumili ng ating shares? Isang holding company na nakarehistro sa Cayman Islands. Isang kumpanyang may mga koneksyon, Mr. Montenegro, sa inyong mga personal na offshore accounts. Kung kanina ay namumutla si Javier, ngayon naman ay si Ricardo na ang nawalan ng kulay sa mukha. Ang kanyang karaniwang kalmadong itsura ay napalitan ng hindi maitagong pagkataranta. That's a baseless accusation. Depensa ni Ricardo, ang boses ay tumaas. Wala kang pruweba. Wala pa. Mahinahong sagot ni Celestina habang isinasara ang folder. Kaya nga ako bumalik. I am officially announcing that I am reassuming my position as Chairman and CEO of Montenegro Holdings, effective immediately. Sisimulan ko ito sa isang full, independent audit ng lahat ng departamento, simula sa operations at finance. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganyan, sigaw ni Javier, tumayong muli. Kailangan ng boto ng board. Really?
Tinaasan siya ng kilay ni Celestina. Tumingin siya sa mga mas nakatatandang miyembro ng board, mga lalaking nakasama ng kanyang ama sa pagbuo ng kumpanya. Mr. De Leon, Mr. Roxas, may pagtutol ba kayo sa pagbabalik ng isang Montenegro sa pamumuno ng sarili niyang kumpanya para linisin ang kalat ng mga taong walang utang na loob? Umiling si Mr. De Leon, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak. Welcome back, Celestina. Matagal ka naming hinintay. Sumang-ayon ang ilan pang miyembro. Ang balanse ng kapangyarihan ay mabilis na nagbago. Nakita ni Javier at Ricardo ang kanilang mga kaalyado na isa-isang umiiwas ng tingin. Ang kanilang mga plano at kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tumayo si Celestina. Hudyat na tapos na ang pagpupulong. Rina, please escort Mr. Santos and Mr. Montenegro to their respective offices. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng anumang dokumento. Ang kanilang access sa lahat ng company systems ay suspendido habang isinasagawa ang audit. Ang utos ay malinaw. Hindi lang sila sinuspinde, sila ay mga bilanggo sa kanilang sariling mga opisina. Habang papalabas si Celestina ng boardroom, nilampasan niya si Javier. Huminto siya sandali sa tabi nito, hindi tumitingin, at bumulong ng sapat lang para marinig nito. Sabi mo, ang tanging silbi ko na lang ay maging makinang panggawa ng bata. Pwes, panoorin mo kung paano sisirain ng boring na asawa mo ang lahat ng pinaghirapan mong nakawin. Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya papalabas. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang tunog ng tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, ang opisina ng kanyang ama, lihim niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang tapang na ipinakita niya sa loob ay unti-unting napalitan ng pagod. Panalo siya sa unang laban, pero alam niyang malayo pa ang katapusan ng digmaan. At habang nakaupo si Javier sa kanyang opisina, binabantayan ng security, ang galit sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan. Isang tawag lang ang kanyang ginawa, gamit ang personal niyang telepono. Ricardo, sabi niya sa nanginginig na boses. She knows. We need to fight back. Harder. Ang unang digmaan ay tapos na. Ngunit ang tunay na labanan para sa Montenegro Holdings ay ngayon pa lamang nagsisimula. Nakatitig lang si Javier Santos sa kanyang mamahaling steak, ngunit wala siyang ganang kumain. Ang kahihiyang inabot niya sa boardroom kanina ay parang isang mapait na lason na nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang bawat bulungan sa loob ng opisina, ang bawat umiiwas na tingin ng mga dating kasamahan ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang ego. Na-escort siya palabas ng gusali na parang isang kriminal, ang lahat ng access niya ay pinutol. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Hindi ka ba kakain? Pinaghirapan kong i-reserve ang lugar na to. Inangat ni Javier ang kanyang tingin. Sa harap niya ay si Katrina Diaz, nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang muka ay nagpapahayag ng pagkabagot. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Ngunit siya rin ang tanging kanlungan ni Javier sa mga oras na ito. Wala akong gana, Kat, sagot ni Javier. Ang boses ay pagod at puno ng galit. Alam mo ba ang ginawa ng asawa ko? That witch! She humiliated me in front of everyone. So, anong plano mo? Magmumukmuk ka na lang ba dyan? Tanong ni Katrina. Sabay higop ng wine. May talim sa kanyang boses. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba kaya mong paikutin si Celeste sa mga daliri mo? Iyon na nga ang problema. Ang Celeste na nakaharap ko kanina ay hindi ang asawa ko. She's the old Celestina. Ang babaeng kinatatakutan ng lahat sa business world. Bumalik na siya. Sumandal si Katrina sa kanyang upuan. Isang kalkuladong ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Well, kung hindi mo kayang talunin ang reyna sa kanyang palasyo, bakit hindi mo sirain ang kanyang kaharian mula sa labas? Napakunot ang noo ni Javier.
Anong ibig mong sabihin? Public perception, Javier. Paliwanag ni Katrina. Si Celestina ay isang Montenegro. Ang pangalan nila ay simbolo ng kapangyarihan at integridad. Pero paano kung malaman ng lahat na ang reyna nila ay hindi perpekto? Paano kung siya ay unstable? Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Javier. Isang marumi, desperado, ngunit posibleng epektibong ideya. Kinabukasan, isang kilalang showbiz and lifestyle journalist ang nakatanggap ng isang anonymous tip para sa isang exclusive interview. Nagkita sila ni Javier sa isang pribadong lounge ng isang 5-star hotel. Sa harap ng camera at recorder, si Javier Santos ay hindi ang aroganteng COO. Siya ay isang nag-aalalang asawa, isang lalaking nasasaktan para sa kanyang pamilya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng perpektong halo ng pagmamahal at pagkalito. Mahal na mahal ko ang asawa ko, si Celeste. Ngunit, mula nang malaman niyang buntis siya, nagbago ang lahat. Huminga siya ng malalim na parang hirap na hirap siyang sabihin ang mga susunod na salita. She's been erratic, paranoid. Isang araw, mahal niya ako. Kinabukasan, inaakusahan niya ako ng kung ano-anong bagay. Itong pagbabalik niya sa kumpanya. Natatakot ako na ito ay sintomas ng isang mas malalim na problema. Baka isang uri ng postpartum depression kahit hindi pa siya nanganganak. So sinasabi mo, Mr. Santos, na ang mga aksyon ni Mrs. Montenegro sa kumpanya ay bunsod ng kanyang mental instability? Tanong ng journalist, hindi makapaniwala sa swerteng dala ng scoop na ito. Ang tanging gusto ko lang ay ang kapakanan niya at ng aming magiging anak. Sabi ni Javier, isang pekeng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nag-aalala lang ako na sa kanyang kasalukuyang estado, baka makagawa siya ng mga desisyon na ikapapahamak hindi lang ng kumpanya, kundi pati na rin ng kanyang sarili. I'm doing this out of love. Samantala, sa isang liblib na golf course, nagpulong sina Javier at Ricardo. Ang dating magkaalyansa sa kapangyarihan ay ngayon ay magkasabwat sa desperasyon. Maganda ang interview mo. Pinanood ko, sabi ni Ricardo habang naghahanda sa pagpalo. Pinagmukha mo siyang baliw. Iyon ang plano, sagot ni Javier. Habang abala ang lahat sa mental health niya, makakagalaw tayo. Anong nakuha mo para sa akin? Iniabot ni Ricardo ang isang brown envelope. Mga kopya ng ilang internal na proyekto. Mga financial projections. Gamitin mo yan para ipakita sa mga investor na si Celestina ay gumagawa ng mga pabagsak na desisyon. Sabihin mong emotional ang kanyang pamamalakad. At ikaw? Anong gagawin mo sa loob? Ako ang magiging boses ng katwiran. Ngumisi si Ricardo. Ako ang mag-aalala sa kapakanan ng aking pinsan habang unti-unti kong kinukumbinsi ang board na hindi na siya karapat-dapat mamuno. We will break her from the outside and from the inside. Sa kanyang kondo, abala si Katrina sa pagbabasa ng mga online article tungkol sa interview ni Javier. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit, ngunit alam niya ang kanyang papel. Siya ang ahas sa hardin. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Paano kung sa huli, pagkatapos ng lahat ng ito, iwanan lang siya ni Javier? Paano kung ginagamit lang siya nito? Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito na rin ay tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Tinawagan niya si Javier. Javier, nakita ko na ang mga balita, sabi niya. Siguraduhin mo lang na sa pagbagsak ni Celeste, ako ang papalit sa pwesto niya. Of course, my love, sagot ni Javier. Ang boses ay matamis at puno ng kasinungalingan. Ikaw at ako, di ba? Tayo ang maghahari sa lahat ng ito. Pagkababa ng telepono, napangisi si Javier, Katrina, Ricardo. Lahat sila ay mga piyesa lamang sa kanyang laro. Sa huli, siya lang ang mananatiling nakatayo. Kinagabihan, ang interview ni Javier
ay inilabas online at mabilis na naging viral. Ang headline ay malaki at nakakagulat. Montenegro heiress in mental health crisis, husband fears for company's future. Nasa penthouse si Celestina, nagbabasa ng mga ulat mula kay Rina nang matanggap niya ang link ng article. Binuksan niya ito at habang binabasa ang bawat salita, ang bawat kasinungalingan ni Javier, hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Sa halip, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So, this is your game, Javier? Naisip niya. You want to paint me as a madwoman? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Akala mo takot ako sa dumi? Javier, hindi mo alam. Sa putik ako pinanganak. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanilang legal at PR department. Maria, sabi niya, ang boses ay kalmado. Nakita mo na ba ang balita? Yes, ma'am, it's a disaster. We need to release a statement immediately. No? Putol ni Celestina. We will not be defensive. We will attack. Anong ibig ninyong sabihin, ma'am? I-set mo ang isang press conference bukas ng hapon sa main lobby ng Montenegro Tower. Imbitahin mo ang lahat ng major news outlets. Walang pre-screened questions. Natahimik si Maria sa kabilang linya. Ma'am, that's too risky. They will eat you alive. Hayaan mo sila. Sagot ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa skyline ng syudad. Gusto nilang makilala ang baliw na reyna? Bukas, haharapin nila ako. Ang main lobby ng Montenegro Tower ay masikip at maingay. Puno ng mga mamamahayag, cameramen, at mga usisero. Ang anunsyo ng biglaang press conference ni Celestina Montenegro ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng media at negosyo. Ito ang pinakahihintay na sagot sa kontrobersyal na interview ni Javier. Inaasahan ng lahat ang isang madamdaming pagtanggi, mga luha, o isang marahas na pag-atake. Ngunit nang lumabas si Celestina mula sa elevator, kasama ang kanyang legal at PR team, ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na pag-click ng mga kamera. Hindi siya mukhang biktima, hindi rin siya mukhang baliw. Nakasuot siya ng isang puting-puting pantsuit, isang matapang na pagpili na sumisimbolo sa kalinisan at katotohanan laban sa itim na kasinungalingan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa. Huminto siya sa podium na inihanda para sa kanya, isang kalmadong isla sa gitna ng isang magulong karagatan. Pinagmasdan niya ang mga mukha sa kanyang harapan, hinayaan ng mga kamera na kunan ang kanyang itsura. Isang itsura na hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng hindi matitinag na lakas. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, dinig sa bawat sulok ng labi. Tinawag ko kayo rito ngayon para linawin ang ilang bagay. Hindi niya binanggit ang interview ni Javier, hindi niya binanggit ang mga akusasyon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy niya, na mahinga ako sa pamumuno ng Montenegro Holdings para pagtuunan ng pansin ang aking pamilya. Ngunit sa aking pagbabalik, natuklasan ko ang ilang mga irregularities na nangangailangan ng aking buong atensyon. Isinenyas niya si Rina na nag-abot sa kanya ng isang manipis na folder. Ito ay mga paunang resulta lamang ng internal audit na aking isinasagawa, sabi ni Celestina habang itinaas ang folder. Mga proyektong may kaduda-dudang suppliers, mga investment na bigla ang ipinagbili bago pa man ito kumita. Mga transaksyon na, sa madaling salita, ay nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. At lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng pamamahala ng aking asawa, si Mr. Javier Santos, at ng aking pinsan, si Mr. Ricardo Montenegro. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Mula sa isang personal na issue, ginawa itong isang corporate scandal. Ang aking pagbabalik ay hindi dahil sa emotional instability, sabi niya.
Sa wakas ay direktang tinutukoy ang paratang. Ang kanyang boses ay may bahid ng sarkasmo. Ito ay dahil sa tungkulin. Tungkulin ko sa kumpanyang itinatag ng aking ama at tungkulin ko sa libu-libong empleyado na umaasa rito. Mrs. Montenegro! Sigaw ng isang reporter. Paano ang sinasabi ng asawa ninyo tungkol sa inyong kalusugan? Totoo bang may pinagdadaanan kayo? Tumingin si Celestina sa direksyon ng reporter. Isang matamis, ngunit mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanging pinagdadaanan ko ngayon ay ang proseso ng paglilinis sa aking kumpanya at sa aking buhay. Sagot niya. At tungkol sa mga sinabi ng aking asawa, marahil, mas magandang itanong sa kanya kung ano ang kanyang pinagdadaanan, kaya siya nagkakalat ng ganitong mga kasinungalingan. Marahil, ito ay sintomas ng desperation. Ang labi ay muling napuno ng ingay. Bawat salita ni Celestina ay isang perpektong kalkuladong atake. Wala na akong karagdagang sasabihin sa ngayon. Pagtatapos niya, hahayaan kong ang mga numero at dokumento ang magsalita sa mga susunod na araw. Maraming salamat. At sa gayon, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa elevator. Iniwan ang isang media frenzy sa kanyang likuran. Hindi niya sinagot ang lahat ng tanong, ngunit nagtanim siya ng isang mas malakas na binhi, ang binhi ng pagdududa laban kay Javier. Sa kanyang pagbabalik sa executive floor, sinalubong siya ni Rina at ng kanyang legal team. That was brilliant, ma'am, sabi ni Maria, ang PR head, na halatang nakahinga ng maluwag. We shifted the narrative completely. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Celestina habang tinatanggal ang kanyang coat. Iyon ay para lang sa publiko. Ngayon, simulan na natin ang totoong trabaho. Pumasok sila sa kanyang opisina. Sa malaking mesa, nakakalat ang mga dokumento at financial statements, ang mga natuklasan ni Rina sa loob lamang ng isang gabi. Ma'am, tama po ang hinala ninyo, sabi ni Rina habang itinuturo ang isang spreadsheet. May pattern. Si Mr. Montenegro ang nag-a-aproba ng mga budget at si Mr. Santos ang nag-a-assign sa mga supplier na ito. I cross-reference the ownership records of these suppliers. Lahat ay may connection sa isa't isa. Mga dami corporations na bumabalik sa iisang holding company. Ang kumpanyang bumili ng ating tech shares? Tanong ni Celestina. Ang mismong kumpanya, ma'am. It's a systematic siphoning of company funds. They were bleeding the company dry, slowly but surely. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Celestina. Ang plano pala nila ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang planadong pagpapabagsak sa Montenegro Holdings. May isa pa, ma'am, sabi ni Rina, na tila nag-aalangan. Yung tungkol sa Azure Residences, ang supplier na pag-aari ng bayaw ni Katrina Diaz. I dug deeper. The company is just a front. Ang totoong may-ari, base sa bank records na nakuha ko mula sa isang source, ay si Katrina Diaz mismo. Napahinto si Celestina, so ang kabit ng kanyang asawa ay hindi lang isang simpleng babae, isa rin siyang kasabwat. Habang abala sila sa pag-aaral ng mga dokumento, isang pribadong investigator na palihim na kinuha ni Celestina ang tumawag sa kanyang personal na linya. Mrs. Montenegro, may nakuha na akong impormasyon tungkol sa background ni Javier Santos, sabi ng investigador. May mga ilang bagay na hindi niya idineklara noong una siyang pumasok sa kumpanya. Ngunit may isa akong natuklasan. Isang bagay na medikal. It's very sensitive. Ano yon? Tanong ni Celestina. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakuha. Nagpadala po ako ng isang sealed envelope sa opisina ninyo. It's a medical record from a provincial clinic from years back. I think you should see it for yourself. Nang ibaba ni Celestina ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Isang lihim na mas malalim at mas personal kaysa sa mga numero sa papel. Maya-maya,
Isang messenger ang dumating. Dala ang isang maliit na brown envelope na may markang confidential. Tiningnan niya ito. Ang kanyang pangalan lang ang nakasulat. Pinapasok niya ito sa kanyang bag. Nagpa siyang buksan ito sa pribadong espasyo ng kanyang tahanan. Ang laban sa publiko ay pansamantalang natapos. Ngunit alam ni Celestina, sa paghawak niya sa sobrang iyon, na ang susunod na lihim na kanyang matutuklasan ay ang siyang tuluyang magbabago sa lahat. Ang katahimikan sa penthouse ni Celestina ay halos nakabibingi matapos ang magulong araw. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino na nililikha ng mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintana. Nakaupo siya sa isang mamahaling sofa, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa selyadong brown envelope na nakapatong sa glass table sa kanyang harapan. Ilang minuto na siyang nakatitig dito. Isang bahagi niya ang gustong sunugin na lamang ito at wag nang alamin ang nilalaman. Marahil, sapat na ang mga kasinungalingang kanyang natuklasan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nag-udyok sa kanyang bumalik, ang bahaging mandirigma, ay alam na walang puwang ang takot sa digmaang ito. Huminga siya ng malalim, kinuha ang envelope. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y matatag na nakahawak sa podium, ay bahagyang nanginginig ngayon. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Sa loob ay may ilang piraso ng papel, halatang kinopya mula sa isang lumang file. Isang medical record. Sa itaas ay nakasulat ang pangalan, Javier M. Santos. At ang petsa, 15 taon na ang nakalipas. Sinimulan niyang basahin mga karaniwang detalye sa simula. Edad, taas, timbang. Ngunit nang marating niya ang bahagi ng diagnosis, ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang salita. Isang medikal na termino na pamilyar sa kanya dahil sa kanilang mahabang pagsubok na magkaanak. Azoospermia. Ang ibig sabihin nito ay zero sperm count, isang kondisyon na nagiging sanhi ng absolute male infertility. Ang papel ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay. Binasa niya itong muli. At muli. At muli. Sinusubukang hanapin ang isang pagkakamali, isang maling interpretasyon. Ngunit malinaw ang nakasulat. Ang resulta ng laboratorio ay malinaw. Ang diagnosis ng doktor ay tiyak. Si Javier Santos ay baog. Isang malamig na alon ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang 5 taon ng pag-asam, ang daan-daang pagsubok, ang mga luha sa tuwing darating ang kanyang buwan ng dalaw. Ang mga masasakit na salita mula sa pamilya ni Javier, na palihim na sinisisi siya. At si Javier, ang kanyang mapagmahal na asawa, laging naroon para i-comfort siya. Huwag kang mag-alala, mahal, baka hindi pa lang ito ang tamang oras. Ikaw lang, sapat na sa akin, Celeste, kahit wala tayong anak. Ayokong sumailalim ka sa mga test na yan, nakaka-stress lang sa'yo. Ako, malakas ako. Siguradong walang problema sa akin. Ang mga salitang iyon, na dati tunog pagmamahal at suporta, ay ngayon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bilang mga pinakamalakas at pinakamasakit na kasinungalingan. Pinaniwala siya ni Javier sa loob ng 5 taon na siya ang may problema. Hinayaan siyang pasanin ang lahat ng sisi, ang lahat ng kahihiyan, habang alam nito sa simula pa lang ang katotohanan. Hindi. Mas malala pa roon. Hindi lang siya pinaniwalaan. Ginamit siya nito. Ang problema nila ay naging perpektong dahilan para kontrolin siya, para panatilihin siyang abala sa bahay, para ilayo siya sa kumpanya habang isinasagawa nito ang kanyang masamang plano. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, kaya't hindi na siya makaiyak. Ang sakit ay lumagpas na sa mga luha. Ito'y naging isang nagyeyelong galit na kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. At pagkatapos,
Isang mas nakakagimbal na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang batang dinadala niya. Nang halos sumuko na siya sa pag-asang magkakaanak sila, may isang bagay siyang ginawa na hindi niya sinabi kay Javier. Isang huling, desperadong hakbang para iligtas ang kanilang pagsasama. Lihim siyang nagpunta sa isang fertility clinic sa ibang bansa. Sumailalim siya sa proseso ng in vitro fertilization o IVF gamit ang isang anonymous sperm donor. Ang plano niya ay sorpresahin si Javier. Sasabihin niyang isang milagro ang nangyari. Ang mahalaga ay magkakaroon na sila ng anak na bubuo sa kanilang pamilya. Ang batang ito ay hindi anak ni Javier. Ang batang ito ay sa kanya lamang. Ang batang tinulak ni Javier, ang batang halos mamatay dahil sa kanya, ay walang anumang dugong nag-uugnay dito sa kanya. Ang ginawa ni Javier ay hindi lang pananakit sa asawa. Ito ay isang pagtatangka sa buhay ng isang inosenteng bata na wala itong anumang karapatan. Biglang tumayo si Celestina. Ang pag-aalinlangan, ang sakit, ang kalituhan, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang bagay na mas dalisay, mas malakas. Isang primal instinct, ang instinct ng isang ina na poprotektahan ang kanyang anak. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nasasaktan dahil sa isang taksil na asawa. Hindi na rin siya ang chairman na lumalaban para sa isang kumpanya. Ang babaeng yon ay isang ina. Isang leona na handang pumatay para sa kanyang supling. Ang digmaan ay nagbago ng kahulugan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa isang pusong sinugatan. Hindi na ito tungkol sa pagbawi sa isang ninakaw na yaman. Ito na ngayon ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang mundo kung saan ang kanyang anak ay hindi na muling mapapalapit sa anino ng isang halimaw na nagngangalang Javier Santos. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa pagkakataong ito, hindi ito isang kilos ng pag-aalala, kundi isang kilos ng panunumpa. Ikaw at ako na lang, anak. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Ikaw at ako laban sa mundo. At ipinapangako ko sa iyo, hindi sila mananalo. Dinampot niyang muli ang medical record. Ito ay hindi na lamang isang piraso ng papel. Ito na ang kanyang pinakamalakas na sandata. Isang sandata na hindi inaasahan ni Javier. Isang katotohanang kayang durugin, hindi lang ang kanyang mga plano, kundi ang kanyang buong pagkatao. Hindi na siya iiyak para kay Javier. Hindi na siya magluluksa para sa kanilang pagsasama. Ang lahat ng enerhiya niya ngayon ay nakatuon na sa isang layunin. Ang ganap na pagwasak sa lalaking nagtangkang kunin sa kanya ang lahat. Lalo na ang pinakamahalagang bagay na hindi naman pala kailanman naging kanya, ang kanilang anak. May ngiting gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malamig, mapanganib, at puno ng pangako, ng isang nalalapit na paghuhukom. You wanted to paint me as a mad woman, Javier? Naisip niya. You have no idea what a mother is capable of when her child is threatened. You haven't seen madness yet. Tinawagan niya si Attorney Sandoval, ang kanyang abogado. Hating gabi na. Ngunit alam niyang sasagutin nito. Ma'am Celestina, may problema po ba? Tanong ng abogado. Ang boses ay nag-aantok. Attorney Sandoval, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay kalmado na may nakatagong panganib. Simulan mo na ang annulment papers. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. At may idadagdag tayong isang espesyal na provision. Pagpapatuloy ni Celestina. A restraining order. Gusto kong ipagbawal si Javier Santos na lumapit sa akin o sa aking anak habang buhay. Sa inyong anak? Ma'am, alam kong mahirap ito, pero bilang ama, he is not the father. Putol ni Celestina. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. May ipapadala ako sa iyong email, abogado.
Isang dokumento. Pagkatapos mong makita yan, malalaman mo na kung bakit ang laban na ito ay hindi na negosyo lang. Ibinalik niya ang medical record sa sobre. Ang katotohanang hindi mabubura. Ang simula ng tunay na pagbagsak ni Javier Santos. Damn it! Sigaw ni Javier Santos habang pinapanood ang bola ng golf na lumihis at bumagsak sa sand trap. Ang laro, na dati niyang paraan para mag-relax, ay ngayon ay isa na namang pinagmumulan ng kanyang frustrasyon. Sa nakalipas na mga araw, bawat galaw niya ay tila napupunta sa buhangin. Ang press conference ni Celestina ay isang malaking dagok. Mula sa pagiging biktima sa mata ng publiko, si Javier ay biglang naging suspek. Ang mga kaibigan sa negosyo na dati tumatawag ay biglang hindi na makontakt. Ang mga investors ay nagsisimula ng magtanong. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Hindi ka makapag-focus, Javier, sabi ni Ricardo Montenegro, na kalmadong naglalakad palapit. Hindi tulad ni Javier, na halatang halata ang pagkabalisa. Si Ricardo ay nanatiling tuso at kalkulado, na parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Paano ako makakapag-focus? Pasigaw na sagot ni Javier. That woman is dismantling everything we've built. Iniisa-isa niya ang ating mga proyekto. Pinatawag niya ang lahat ng department heads para sa one-on-one meetings. She's turning my people against me. She's turning her people against you. Pagtatama ni Ricardo. At iyan ang pagkakamali mo. Minaliit mo siya. Minaliit mo ang loyalty ng mga taong matagal nang nagsisilbi sa ama niya. So anong gagawin natin? Hihintayin na lang ba nating ilabas niya ang lahat ng ebidensya at ipakulong tayo? Ngumisi si Ricardo. Ang isang sugatang hayop, Javier, ay pinakadelikado. At si Celestina, sa kabila ng lahat ng pinapakita niya, ay sugatan. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Paano? Kailangan nating pabilisin ang mga pangyayari, sabi ni Ricardo. Hindi na tayo pwedeng maghintay sa audit niya. Kailangan nating tanggalin siya sa pwesto bago pa niya tayo matanggal. We need to call for a vote of no confidence. Natigilan si Javier. Isang boto ng kawalan ng tiwala? Ricardo, karamihan sa board ay nasa panig niya, lalo na ang mga matatanda. Ang mga matatanda ay sentimental, pero hindi sila mga tanga, paliwanag ni Ricardo. Ang mahalaga sa kanila ay ang katatagan ng kumpanya, at iyon ang aatakihin natin. Gamit ang mga dokumentong ibinigay ko sa iyo at ang mga bagong kaalyado na kinakausap ko, ipapakita natin na si Celestina ay isang emotional at reckless na leader. Habang sila'y nag-uusap, sa isang mamahaling restaurant hindi kalayuan, si Katrina Diaz ay nakikipagkita sa isa sa kanyang mga kaibigan, isang sikat na social media influencer. Darling, ang gulo ng buhay mo ngayon. No? Sabi ng influencer habang kumukuha ng selfie. You're caught in the middle of the Montenegro drama. Hindi ko na alam, sis. Sagot ni Katrina. Ang kanyang boses ay perpektong nagpapanggap na nalulungkot. Mahal ko si Javier, pero ang asawa niya, she's making my life a living hell. Nakakatanggap ako ng mga death threats online. Pinapalabas niyang ako ang masama. So ano ang totoong kwento? Ang totoo? Ngumiti si Katrina ng mapait. Ang totoo, si Mrs. Montenegro ay hindi stable. Minsan, nakita ko siyang nagsisigaw mag-isa. Sabi ni Javier, nag-iiba raw ang ugali niya dahil sa pagbubuntis. Nakakatakot. Ang mga chismis na ito na sinadyang ipakalat ay mabilis na kumalat sa mga social circle at nagdagdag ng gasolina sa apoy na sinimulan ni Javier. Ang imahe ni Celestina bilang isang unstable na babae ay unti-unting nabubuo. Ngunit ang pinakadesperadong galaw ay nagmula kay Javier. Ginamit niya ang kanyang pinakabago at pinakamaruming sandata. Isang gabi, isang sikat na blind item ang lumabas sa isang gossip blog. Hindi ito nagbanggit ng pangalan,
Ngunit ang mga detalye ay malinaw. Anong sikat na business heiress na kasalukuyang nasasangkot sa corporate war laban sa sariling asawa ang di umano'y nagdadalang tao sa anak ng iba? Ayon sa isang source, matagal nang may problema ang mag-asawa sa pagbuo ng pamilya at ang biglaang pagbubuntis ni Mrs. ay isang malaking palaisipan. Could this be the real reason behind the Mad Queen's erratic behavior? Ang artikulo ay isang bomba. Inatake nito hindi lang ang kredibilidad ni Celestina bilang leader, kundi pati na rin ang kanyang dignidad bilang isang babae at ina. Sa Penthouse, nabasa ni Celestina ang blind item. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa galit. Alam niya kung kanino ito nanggaling. Si Javier, sa kanyang desperasyon, ay handang gamitin maging ang kanilang pinakapersonal na paghihirap para lang sirain siya. Ngunit ang hindi alam ni Javier, ang kasinungalingang ito ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa inaakala niya at ang katotohanan yon ay mas papabor kay Celestina. Sa kabilang banda, si Katrina ay nagsimula ng makaramdam ng takot habang nakaupo sa kanyang mamahaling kondo na binabayaran ni Javier. Isang pag-iisip ang hindi maalis sa kanyang isip. Sa lahat ng ginagawa ni Javier, ang paggamit sa isyu ng bata ay tila napakababa, napakadesperado. Napakinggan niya minsan ang isang pag-uusap sa telepono ni Javier at Ricardo. After we take her down, we cut all loose ends, sabi ni Ricardo. No witnesses, no liabilities. Biglang kinilabutan si Katrina. Isa ba siyang loose end? Isang liability na kailangang putulin kapag hindi na siya kailangan? Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay baka isa lang palang transaksyon at sa mundong ito, ang mga transaksyon ay may katapusan. Samantala, matagumpay na nakakuha sina Javier at Ricardo ng sapat na pirma para tumawag ng isang emergency board meeting. Ang agenda, isang boto para tanggalin si Celestina Montenegro bilang chairman at CEO dahil sa incapacity to lead at actions detrimental to the company's stability. Nakatanggap si Celestina ng opisyal na abiso. Nakatayo siya sa kanyang opisina, hawak ang papel, habang nakatingin sa malawak na syudad sa ibaba. Ang kanyang mga kaaway ay nagsama-sama na para sa huling pag-atake. Itinulak na nila ang lahat ng kanilang pusta sa mesa. "Ma'am, anong gagawin natin?" Nag-aalalang tanong ni Rina. Marami silang nakumbinsing board members. Delikado ang posisyon natin. Hindi lumingon si Celestina. Nanatili siyang kalmado. "Hayaan mo sila, Rina." Sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng katiyakan. "They have just done me a favor." "Papabor po?" "They have gathered all my enemies in one room," paliwanag ni Celestina. "It will make the execution so much easier." Ang araw ng botohan ay itinakda. Sa paglubog ng araw, ang anino ng Montenegro Tower ay humaba, na parang isang hula sa nalalapit na pagtutuos. Pumasok si Celestina sa boardroom. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, habang sinalubong siya ng mga mapanuring tingin ng board at ng nagtatagumpay ng ngisi ni Javier at Ricardo. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng reyna. Ang hindi nila alam, ito ay simula pa lang ng kanilang paghuhukom. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at halos mahirap hingahan. Ang bawat miyembro ng board of directors ay nakaupo sa kanilang mga itinalagang silya. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng diplomasya na nagkukubli ng sari-saring emosyon. Pagkamausisa, takot, kasakiman. Sa gitna ng lahat, si Celestina Montenegro ay nakaupo sa kanyang silya sa dulo ng mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at marangal. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Si Ricardo Montenegro ang tumayo para pangunahan ng pagpupulong. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Gentlemen and Madam Chairman," panimula niya, "tinawag natin ang pulong na ito
dahil sa isang mabigat na dahilan. Tayong lahat dito ay nagmamahal sa Montenegro Holdings. Ito ang legasiya ng aking yumaong tiyuhin, ang ama ni Celestina. At bilang mga tagapangalaga ng legasiyang yon, tungkulin nating protektahan ito sa lahat ng banta. Kahit na ang banta ay nagmumula sa loob. Naglakad siya papunta sa harap, malapit sa malaking screen. Sa mga nakalipas na linggo, nasaksihan natin ang mga pabigla-biglang desisyon mula sa ating chairman. Isang internal audit na nagdulot ng kaguluhan at pagdududa sa halip na kaliwanagan. Isang press conference na naglantad ng ating mga panloob na problema sa buong mundo. Isang slideshow ang nagsimula sa screen. Mga financial chart na minanipula para magmukhang bumabagsak ang kumpanya simula nang bumalik si Celestina. Mga pekeng graph na nagpapakita ng pagbaba ng stock value, sinadyang i-highlight ang mga araw kung kailan siya gumawa ng mga anunsyo. Ang mga numerong ito ay hindi nagsisinungaling, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng drama. Ang Montenegro Holdings ay dumudugo. At habang nauunawaan natin ang personal na pinagdadaanan ng aking pinsan, hindi natin maaaring isakripisyo ang kinabukasan ng libu-libong empleyado para sa kapakanan ng isang tao. Pagkatapos ni Ricardo, si Javier naman ang tumayo. Ang kanyang diskarte ay iba. Hindi siya galit. Siya ay isang nasasaktang asawa. Hindi ko nais na umabot tayo sa ganito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Celestina. Celeste, mahal kita. Pero ang kumpanyang ito ang buhay ng iyong ama. At ang nakikita kong ginagawa mo ngayon, sinisira mo ito. Ang iyong galit sa akin ay ibinubuhos mo sa kumpanya. This is not leadership. This is a personal vendetta. Ang mga salita ay perpektong pinili. Ang mga paratang ay perpektong binalangkas. Pinalabas nilang si Celestina ay isang babaeng hindi makapag-isip ng diretsyo. Isang reynang nasisiraan ng bait na handang sunugin ang sariling kaharian. Tahimik lang si Celestina. Hinayaan niya silang magsalita. Hinayaan niyang itayo nila ang kanilang entablado ng kasinungalingan. Pinanood niya ang mga mukha ng bawat miyembro ng board. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng ilan. Nakita niya ang pagsang-ayon sa iba, lalo na sa mga binigyan ni na Javier at Ricardo ng mga pabor sa nakalipas na mga taon. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating mula sa isang hindi niya inaasahan, si Tito Antonio, ang kanyang tiyuhin sa panig ng kanyang ina, ang pinakabatang kapatid ng kanyang mami, at ang taong itinuring niyang pangalawang ama mula nang mamatay si Don Ricardo. Tumayo ito. Ang mukha ay puno ng lungkot. Celeste, iha, sabi nito. Ang boses ay mabibigat. Alam mong mahal kita na parang tunay na anak. Pero sang-ayon ako kay Ricardo. Ang kumpanya ay nalalagay sa alanganin. Marahil kailangan mo munang magpahinga. Ayusin ang iyong sarili, ang iyong pamilya. At kapag handa ka na, maaari kang bumalik. Ang mga salita ni Tito Antonio ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Celestina. Ang pagkakanulo mula sa isang kaaway ay inaasahan, ngunit mula sa isang taong pinagkakatiwalaan at minamahal, iyon ay isang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Ito ang hudyat na kailangan ng mga nag-aalinlangan. Kung kahit ang sarili niyang tiyuhin ay bumoto laban sa kanya, marahil ay may katotohanan nga sa mga paratang. Nakita ni Celestina ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga kaalyado niya ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang suporta na naramdaman niya noong una siyang bumalik ay unti-unting nawawala, na parang buhangin na tinatangay ng alon. Pinanood niya sina Javier at Ricardo. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay hindi na maitago. Alam nilang panalo na sila. Nasukol na nila ang reyna. Si Celestina ay nag-iisa na ngayon. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga ebidensya ay tila walang saysay sa harap ng isang korte na nahatulan na siya bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan,
Sa nakalipas na mga linggo, ay tila gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng pagkatalo. Kung wala ng ibang diskusyon, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng huwad na paggalang. Sisimulan na natin ang botohan. Itinaas niya ang isang kamay. Lahat ng sumasang-ayon sa mosyon na pansamantalang tanggalin sa pwesto si Chairman Celestina Montenegro habang isinasagawa ang isang mas malalim na investigasyon sa kanyang pamamalakad. Please raise your hand. Ang unang kamay na itinaas ay ang kay Ricardo. Sumunod ang kay Javier. Pagkatapos ay isa-isa nang nagsitaasan ng iba pang mga kamay, ang mga kaalyado nila, ang mga natakot, ang mga nabayaran, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kamay ng kanyang tito Antonio. Nakatitig lang si Celestina sa mga nakataas na kamay. Ang bawat isa ay parang isang pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Ang ingay sa silid ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso na wala na ang lahat. Ang kumpanya, ang tiwala, ang suporta. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng lahat ng ipinaglalaban niya. The motion is carried, deklara ni Ricardo. Isang malaapad na ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha habang nakatingin kay Celestina. Madam Chairman, you are hereby relieved of your duties. Ang deklarasyon ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom, isang hatol na tila pinalna. Si Javier ay nakangiti ng malapad. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Si Ricardo ay nag-aayos na ng kanyang mga papeles, handa nang umupo sa silya ng kapangyarihan. Ang ibang mga board members ay nagsimula ng mag-usap-usap. Ang tensyon ay napalitan ng isang hindi komportableng pag-iwas. Tila tapos na ang lahat. Ngunit hindi tumayo si Celestina. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang eleganteng fountain pen mula sa kanyang suit. Binuksan niya ito sa isang marahang click. Isang tunog na maliit ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang lahat ay muling natahimik at napatingin sa kanya. Sandali, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y may bigat na pumuno sa buong silid. Pinipilit ang lahat na makinig. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi bilang isang natalong reyna, kundi bilang isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang sentensya. Bago ninyo tuluyang isara ang pulong na ito, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay matiim na nakatitig sa bawat isa. Nais ko lang magbigay ng aking huling salita. Ngumisi si Ricardo. Celestina, tapos na ang botohan. The board has spoken. I know, sagot ni Celestina. Isang bahagyang nakangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpadala ng kaba sa puso ni na Javier at Ricardo. Ngunit ang board ay bumoto base sa impormasyong ibinigay ninyo. Mga minanipulang chart, mga pekeng ulat, at isang madamdaming dula-dulaan ng isang nag-aalalang pinsan at isang nasasaktang asawa. How dare you! Sigaw ni Javier. Hindi siya pinansin ni Celestina. Iwinagayway niya ang kanyang kamay patungo kay Rina na nakatayo sa gilid. Rina, kung maaari. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Celestina na kanina'y nagpapakita ng mga kasinungalingan ni Ricardo ay biglang nag-iba. Ito ngayon ay nagpapakita ng isang serye ng mga bank transfer, milyon-milyong piso na inililipat mula sa mga account ng mga supplier ng Montenegro Holdings patungo sa isang offshore na account, ang mismong account na natuklasan ni Celestina na pag-aari ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. That's fabricated. Peke yan. Peke ba, pinsan? Tanong ni Celestina. Kung gayon, marahil peke rin ang audio recording na ito. Isang click mula sa laptop ni Rina. Biglang umalingaw-ngaw sa buong boardroom ang boses ni na Javier at Ricardo mula sa kanilang pag-uusap sa golf course. Boses ni Ricardo, ako ang mag-aalala sa kapakanan ng aking pinsan
habang unti-unti kong kinukumbinsi ang board na hindi na siya karapat-dapat mamuno. Boses ni Javier, "We will break her from the outside and from the inside." Ang mukha ni Ricardo ay naging kasing puti ng papel. Si Javier ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga board members ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at galit. "Hindi pa ako tapos," sabi ni Celestina. Ang screen ay muling nag-iba. Ipinapakita ngayon ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng supplier ng Azure Residences. Ayan ang patunay na ang supplier na binigyan ni Mr. Santos ng isang overpriced na kontrata ay pagmamay-ari mismo ng kanyang kerida, si Miss Katrina Diaz. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga salitang scandal, fraud, at betrayal ay maririnig sa buong silid. Ngunit inireserba ni Celestina ang kanyang huling, pinakamalakas na bala. Tumingin siya na nang diretso kay Javier. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na lalong nakakatakot. "Mr. Santos, sa loob ng maraming linggo, sinira mo ang aking pangalan. Pinalabas mo akong baliw. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit mo ang pinakapersonal na bagay sa ating buhay, ang aking pagbubuntis. Ipinahiwatig mo sa buong mundo na ako ay nagtaksil, na ang batang dinadala ko ay hindi sayo." Lumapit siya kay Javier, na ngayon ay umaatras na sa takot. "Inakusahan mo ako ng pagkakaroon ng anak sa ibang lalaki," sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit dinig ng lahat. "But tell me, Javier, how can I be unfaithful to you with a child?" Huminto siya para sa mas matinding epekto. "When you were never capable of giving me one in the first place." Sa huling click ni Rina, ang lumabas sa screen ay hindi na numero o dokumento. Ito ay ang medical record ni Javier Santos. Ang diagnosis na azoospermia ay nakasulat sa malalaking titik na para bang isang hatol mula sa langit. Kung mayroon mang karayom na nahulog sa sahig sa mga sandaling iyon, tiyak na maririnig ito. Ang buong boardroom ay napuno ng isang nakabibinging, ganap na katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako kay Javier, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa asin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot at pagkaduwag. Ang kanyang pinakatatagong lihim, ang pundasyon ng kanyang pagkalalaki at ng kanyang mga kasinungalingan ay nakalantad na para makita ng lahat. Tumingin si Celestina sa kanyang tito Antonio, na ngayon ay nakayuko. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa buong board. Ang botohan kanina ay hindi na balido. Deklara niya, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. "It was based on deceit. Now, I will ask you again, gentlemen." Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang tingin ay matalim, na parang isang agila. Ang tanong ngayon ay hindi na kung ako ay mananatili. Ang tanong ay kung kanino ninyo ipagkakatiwala ang Montenegro Holdings. Sa isang tagapagmana na lumalaban para sa katotohanan o sa mga taong napatunayang mga magnanakaw, sinungaling at traidor. Bago pa man may makasagot, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang ilang mga pulis kasama si Attorney Sandoval. "Javier Santos, Ricardo Montenegro," sabi ng abogado. Ang boses ay formal. "You are both under arrest for syndicated estafa and corporate fraud." Ang tagumpay sa mukha ni na Javier at Ricardo ay napalitan ng purong desperasyon habang nilalapitan sila ng mga pulis. Si Celestina ay nanatiling nakatayo sa dulo ng mesa, tahimik na pinapanood ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanya. Ang paghuhukom ay tapos na, at siya ang nagwagi. Ang paglabas ni na Javier at Ricardo mula sa Montenegro Tower na nakaposas at ini-escort ng mga pulis ay naging national news sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga kamera na kanina'y nag-aabang sa pagbagsak ni Celestina
ay siya na ngayong kumukuha sa imahe ng ganap na pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay dahan-dahang napalitan ng mga bulungan ng hiya at pagsisisi. Ang mga board members na bumoto laban kay Celestina ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang tito Antonio ay nanatiling nakayuko, hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. "The meeting is adjourned," sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Isa-isang nagsilabasan ng mga miyembro, iniwan si Celestina kasama ang iilang tapat na kaalyado at ang kanyang tiyuhin. "Celeste, iha, patawarin mo ako." Sa wakas ay sabi ni Antonio. Ang boses ay basag. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Ricardo." Tiningnan siya ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na lungkot. "It wasn't just a mistake, Tito. It was a choice. Pinili mong pagdudahan ako. Pinili mong maniwala sa kanila. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na basta-basta na ibabalik." Tumayo siya. "For the sake of my mother, I will not press charges against you for conspiracy. But I am accepting your resignation from the board, effective immediately." Iyon lang. Walang sigawan. Walang sumbatan. Isang malinaw at pinal na desisyon. Iyon ang mas masakit. Tumango lang si Antonio. Ang balikat ay luyloy sa pagkatalo at pagsisisi at tahimik na lumabas ng silid. Sa interrogation room ng presinto, ang alyansa ni Javier at Ricardo ay mabilis na gumuho. Siya ang utak ng lahat. Sigaw ni Ricardo habang nakaturo kay Javier. "Ginamit niya ako. Sinamantala niya ang aking pag-aalala para sa kumpanya. Ako'y biktima rin dito." Sa kabilang silid, si Javier naman ay desperado. "Hindi ko alam ang tungkol sa mga offshore accounts. Trabaho yan ni Ricardo. Ang sa akin ay maliliit na bagay lang kumpara sa pagnanakaw na ginawa niya." Ang dalawang lalaking nagplano para pabagsakin ang isang kaharian ay ngayon ay nagtuturuan na parang mga bata, parehong sinusubukang iligtas ang kani-kanilang sarili. Ngunit ang ebidensya laban sa kanila ay napakatibay. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagkabuhol-buhol. Walang paraan para makatakas. Ang balita ng kanilang pag-aresto ay mabilis na nakarating kay Katrina Diaz. Pinapanood niya ito sa malaking TV screen sa kanyang penthouse. Habang hawak ang isang kopita ng champagne, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tapos na ang laro. At siya ang natalo. Ilang sandali lang, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa administrasyon ng gusali. "Miss Diaz, we regret to inform you that the lease for your unit has been terminated by the primary account holder. You have 24 hours to vacate the premises." Ibinaba niya ang telepono. Ang tawa niya ay walang saya, puno ng kabiguan. Sabi na nga ba, isa lang siyang loose end, isang laruan na itatapon kapag pinagsawaan na. Ang lahat ng karangyaan, ang kondo, ang mga alahas, ang mga design na damit, lahat ay nakatali kay Javier. At ngayon, nawala na ang lahat. Bumalik siya sa kanyang maliit at masikip na apartment sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod. Dala-dala ang iilang natitirang gamit. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang maruming salamin. Ang babaeng palaban at puno ng kumpiyansa ay nawala na. Pinalitan ng isang babaeng pagod at talunan. Sa huli, naging biktima rin siya ng sarili niyang ambisyon. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng pagpirma. Sa opisina ni Attorney Sandoval, tahimik na binasa ni Celestina ang mga papeles ng annulment. Sa kabilang panig ng mesa, si Javier, na pansamantalang pinalaya para sa legal na proseso, ay mukhang anino na lamang ng dati niyang sarili. Payat, magulo ang buhok, at wala na ang dating yabang. Ang tanging naroon ay ang pagod at pagkatalo. Hindi sila nag-usap. Hindi sila nagtinginan. Kinuha ni Celestina ang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ng papel na tuluyan ng magpuputol sa kanilang ugnayan. Pagkatapos niya,
Si Javier naman, habang pinipirmahan niya, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Bahagyang nagpamantsa sa tinta. Isang luha ng pagsisisi o isang luha para sa sarili. Hindi na mahalaga para kay Celestina. Wala kang makukuha kahit isang sentimo, sabi ni Attorney Sandoval. In exchange, hindi ka na idedemanda ni Mrs. Montenegro sa kasong physical injuries. Tumango lang si Javier, hindi makatingin kay Celestina. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sandali. Celeste, I'm sorry, bulong niya. Hindi sumagot si Celestina. Para sa kanya, si Javier Santos ay isa na lamang abo ng kahapon. Isang masamang alaala na kailangan niyang iwanan para makapagsimula muli. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, isang sulat ang naghihintay sa kanya. Galing ito kay Katrina. Walang laman kundi 3 salita. I am sorry. Itinapon niya ito sa basurahan. Hindi niya kailangan ng kanilang pagsisisi. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa papalubog na araw. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo siya. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pagod at mga peklat. Bigla, isang maliit na paggalaw ang kanyang naramdaman sa loob ng kanyang tiyan. Isang maliit na sipa. Napangiti si Celestina, isang tunay, taos-pusong nangiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi siya nag-iisa. Ang nakaraan ay tapos na. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkakanulo ay abo na lamang. At mula sa mga abong yon, isang bagong buhay ang naghihintay. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan. Malumanay na dumadampi sa malawak at luntiang hardin ng mansyon ng mga Montenegro. Ang hangin ay sariwa. Dala ang halimuyak ng mga rosas at sampagita sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakaupo si Celestina Montenegro sa isang kumot, hindi bilang chairman ng isang dambuhalang korporasyon, kundi bilang isang ina. Sa kanyang harapan, ang isang 8 buwang gulang na sanggol na lalaki ay masayang tumatawa habang sinusubukang abutin ang isang makulay na laruan. Ang kanyang mga mata ay malaki at nagniningning, puno ng inosente at purong kagalakan. Galing-galing naman ang baby ko, malambing na sabi ni Celestina. Habang marahang pinipisil ang maliliit na kamay ng sanggol, pinangalanan niya itong Angelo. Ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas, ang maliit na buhay na nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon at lumaban. Ang Montenegro Holdings, sa ilalim ng kanyang panibagong pamumuno, ay mas matatag at mas matagumpay kaysa dati. Matapos ang iskandalo, sinimulan ni Celestina ang isang malawakang reforma. Itinataguyod ang transparency at integridad. Ang mga tapat na empleyado ay nabigyan ng pagkilala at ang kultura ng takot na sinimulan ni Nina, Javier at Ricardo ay napalitan ng isang kultura ng respeto at pagkakaisa. Kinilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na leader sa mundo ng negosyo. Isang babaeng bumangon mula sa abo, mas malakas at mas matalino. Nakatanggap siya ng balita na si Javier at Ricardo ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihiganti. Ang naramdaman lang niya ay isang pinal na pagsasara ng isang madilim na kabanata. Tapos na, malaya na siya. Isang araw, habang nasa isang business forum, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita sa di kalayuan. Si Katrina Diaz. Nagtatrabaho ito bilang isang ordinaryong sales agent para sa isang maliit na kumpanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng 1 segundo. Nakita ni Celestina ang hiya at pagsisisi sa mga mata ni Katrina bago ito mabilis na umiwas at naglaho sa gitna ng maraming tao. Hindi na sila muling nagkita. Ma'am? Napalingon si Celestina. Si Rina, ang kanyang tapat na assistant,
ay papalapit. May dalang isang baso ng sariwang juice. Rina, sabi ko naman sa'yo, Celeste na lang kapag nandito tayo sa bahay. Nakangiting sabi niya. Pasensya na po, ma'am. Celeste, nahihiyang sagot ni Rina. Pinapatawag po pala kayo sa telepono, si Mr. De Leon. Pakisabi na lang na tumawag ako mamaya. I'm on my maternity leave. Biro ni Celestina. Nagtawanan sila. Ang relasyon nila ay hindi na lang basta amo at empleyado. Sila'y naging magkaibigan. Habang pinapanood ni Celestina si Angelo na sinusubukang gumapang, isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang kaligayahan ay matatagpuan sa isang perpektong asawa at isang buong pamilya. Ibinigay niya ang lahat para sa pangarap na iyon, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling pagkatao. Ngunit natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap sa iba. Ito ay nililikha mula sa loob. Ang kaligayahan ay ang katahimikan ng hapon sa kanyang hardin, ang halakhak ng kanyang anak, ang respeto ng kanyang mga kasamahan, ang kapangyarihang hubugin ng sarili niyang kinabukasan. Kinuha niya si Angelo at isinandal sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nilalanghap ang matamis na amoy ng kanyang anak. Tayo ang gumagawa ng sarili nating kwento, anak. Bulong niya habang nakatingin sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hindi tayo biktima ng ating tadhana. Tayo ang may akda. Ang landas na kanyang tinahak ay puno ng sakit, luha at pagkakanulo. Ngunit hindi niya ito ipagpapalit. Dahil sa dulo ng madilim na lagusan na yon, natagpuan niya hindi lang ang kanyang lakas, kundi ang kanyang sarili. At higit sa lahat, natagpuan niya ang isang pag-ibig na mas dalisay at mas makapangyarihan kaysa sa anumang inakalala niyang posible, ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Ang reyna ay hindi na kailangang lumaban. Nasa kanya na ang kanyang kaharian. At ito'y payapa, masaya, at sa wakas, tunay na sa kanya. Sa kabila ng sakit ng pagtataksil at pagkawasak ng tiwala, hindi luha ang naging wakas ng kwento ni Celestina Montenegro, kundi ang kanyang muling pagsilang bilang isang babaeng mulat sa sariling halaga. Nang ang pag-ibig ay ginamit laban sa kanya at ang katahimikan ay itinuring na kahinaan, pinili niyang tumayo, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa anak at sa pamana na nararapat sa kanya. Ang sinapit ni Javier at ng kanyang mga kasabwat ay malinaw na paalala. Maaaring magtagumpay ang kasamaan sa simula, ngunit hindi ito kailanman nakakatakas sa hustisya. At ang taong nananatiling matuwid at matatag ay laging ginagantimpalaan ng tadhana. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit nagsisimula ang mga tanong. Kung ikaw si Celestina, pipiliin mo ba ang magpatawad o ipaglaban hanggang huli ang katarungan? Para sa'yo, ano ang tunay na lakas ng isang babae? Pag-ibig ba o sariling paninindigan? At sa iyong buhay, dumating na ba ang sandaling kinailangan mong ipaglaban ang sarili mo? Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng lakas at pag-asa. Kumusta ka ngayon? Kung may nais kang ibahagi, narito ako, handa at taos-pusong nakikinig sa iyong kwento.